So na itong hatagag masipang pakpak ang atong buhing a Diyos nga si Jesus. Amen. Welcome, mayong buntag, nato diri og sa nagtanaw online. Nagingon ra sa John 3:16, ang ato ning gihisgutan last Sunday, that for God, pwede dungan na kayo yung sulti, may kwanta, familiar kay tanan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Nagingon po dira sa Romans 3:24, being justified, kani believe man ang tao sa Son, one and only Son nga si Jesus, na justified siya. As a gift, dili na to na earn, gift, ihatag, by His grace, dili deserving pero gihatagan, grace, mercy, angay untang silutan pero wala gibuhat, by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. No other name, only Jesus Christ. Amen? Being justified. So kita nga ni tuo sa gipadala sa amahan na justified. Unsa man na justified or justification? Ang justification sa Cebuano kay gipakamatarong. English yung tag Cebuano kay para universal nga language, majority po nato makasabot. Unsa ning justification? Unsa ni siya ka legal term nasa una sa author sa Romans nga ang pasabot to declare righteous. O sa ka makasasala pero gihukman or ang verdict sa next nga slide, gipardon, gipasaylo, gikan sa iyang guilt, gideclare nga righteous sa mga way gibuhat, gipardon, gipasaylo, gikan sa guilt o sa penalty of sin. Ang penalty sa sin, ang bayad kay kamatayon. Gawas nga mamatay ang tao, kitang tanan diri physically, either ang cause kay sakit or sayop nga dietary choices atong gipangkaon, mga beverages nga atong gipang-inom or atong lifestyle, mo ni ang reality nga ang tanang tao mamatay. Pero ang penalty nga gihusgutan kay dili lang physical death, kundi eternal nga separation gikan ni God. Mo na nga sa atong pagsulti sa pulong sa Ginoo, pag-evangelize, mo din ang purpose para ang kanang tawhana dili na maadto sa final destiny of separation from the presence of God. Ang kaduha nga hukom sa usa ka gi-justified na nga tao, gi-declare nga righteous kay kaning imputation. Ayaw ninyo i-mistake basin ma-rhyme singon ako na og amputation, lain na siya nga word. Ang amputation kay giputol na siya, ma-dismember ang body part. Kaning imputation, mo nitong hisgutan karon atong i-dig deeper ang pulong sa Ginoo para as mga Christ-believing, mga followers si Jesus, Bible-believing people, mahimutang lig-on panahon sa pagsulay. Kaya ang kaning nagpuyo man ta sa fallen world nga giduma sa wickedness, dili jud malikay nga ang sin easily entangles siya. Dali kay ni mo balikos sa usa ka tawo bisa na sa mga Kristohanon nga nagpabaya. So kaning pulong karon sa Ginoo motabang ni nato nga dili ta magpabaya ingon nga mga Kristohanon. Tinuod na pardon na ta sa penalty of sin nga gikan ni Adam at ato ning i-discuss ni kaunya ato ipasabot. Na pardon na ta nga penalty pero napat ta sa physical, sa atong sinful nature, fallen world, ang atong physical nga mga bodies. Ganing imputation, ang kaduha nga hukom, imputation of Christ kan Jesus nga righteousness to the believer. So unsa man ning imputation? Pangutan ay mong tapad, kay ba ko unsa ning imputation? So wala jud. Gawas ko mo open na Google, mo tanaw imputation is or ChatGPT or Meta AI. Pero maigsoon ang pulong sa Ginoo atong patabagon, amen? Naay 15 ka keywords sa vocabulary of salvation.
Usa dira kay imputation. Kadaghan natang nakadungog sa justification, glorification, na supplication, dili lang ta na conversion, substitution. Pero ang kaning imputation, mao atong katunon. So, makita ba ni sa Bible ang imputation? Mao na ang primero nga pautana kay listen man mag-discuss ta dire. Nya ako ra ning nakita sa reels, ako nang gi-google, ako itudlo ninyo, listen na siya. So ang Bible atong patubagon para safety jud ta. Amen. So Romans 4:8, kung namoy Biblia nga gida, ako mong gihangyo bisan ma-flash sa screen, i-open ninyo. Kung namoy ballpen, highlighter, atong i-develop ang attitude nga mag-take down notes jud ta. Sa Wednesday ato na nang gisugdan na atay tables at least duha, mapunan na pohon para mag-take down notes dito sa pulong sa Ginoo kay kitang tanan limtanon. Amen. Kalimot kanita unsay word pag Thursday, Wednesday, limtanan jud tanan. Ang uban kanina nato diri basin bali ang medyas kay nakalimot asa tong medyas. Nag-uwan laay nimong nabukas. So Romans 4:8, i-open niyo yung Biblia, yung mga Bibles. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. So ang word impute nara sa Romans. So ato ning katunon, unsa ning imputation? Next nga PowerPoint slide. Act of one person. Sa ato nga context, Jesus, act of Jesus adding something good. Kasi Jesus man good. Pero kung sa kanilang definition, pwede nga ang something nga i-add, ipuno sa imong account kay something good or bad. Pero ang gipuno ni Jesus ay yang gi-imputate nimo tungod kay ni believe ka, John 3:16, o katong sa Romans 3:24, being justified, gipunan ta og something good. Kuhara, mabala nga pagkakuan para makaapas sa tanan. Og unsa may three main ay gito og theological imputations. Theological pagtuon sa pulong sa Ginoo mahitungod ni God, theo, study. Ug mo ni gamit kayo yung notes ani kay makuan ni magamit ni nato sa atong mga life group, sa atong pagtuon personal nato nga devotional. Letter A, the imputation of Adam's sin upon the human race. Suportaan niya po na ito pulong sa Ginoo, Romans 5:12. Therefore, just as through one man's sin, Adam entered into the world, and death through sin, and so death spread to all mankind because all sinned. Kung klaro ra, sulti og amen. Kung dili kay ato hinahinahin pa nato para dili ko gusto ang Ginoo mismo, dili gusto nga mangulit nga alanganin natong kan ba ang atong pag-recharge. So through Adam, ang imputation damay-damay tanan. Klaro ta, Mike son, na-add na puno sa account kutob sa matao gikan sa seed ni Adam. Bisang gitudlo sa eskwelahan nga ang ubang tao si malakas og si maganda gikan sa kawayan, pero ang pulong sa Ginoo gikan man tatanan ni Adam, ug ang pulong sa Ginoo ingon nga si Adam nakasala og sin entered into the world. Ang pangutana, unfair kaayo or dili? Unfair no, waman ta dito sa Garden of Eden. Huwag kita katilaw unsa to nga klase sa prutas, pila na to katuig ni labay. Pero meron siguro hunahuna nato or sa ubang mga tao, unjust man siguro ang Ginoo, dili patas. Kay gawas nga wa ni nahitabo diri sa tong lugar sa Lapu-Lapu, 1,000 of years na ning nahitabo. Pero ang nakanindot kay ang story wala naputol dito lang kutom ni Adam. So dito makaingon nga unfair, unjust ang Ginoo kay sa tanan niya pagabuhaton, just siya, just matarong. Matarong gani equal para na sa kayuhan, walay bahid ng kuan kasino ngalingan sa tong padayonon. Letter B. Kani the imputation kay natagak man ang tao through Adam, tanan tao na imputate na adan sa atong account bisan wa ta nakasa pagbata. Ato kong
i-testify ninyo pag last Sunday nga bisaw ako tudlo ipag-suyop-suyop dili drugs, hingos-hingos og fume sa gasolina, ako tong gibuhat. Wa ko tuloy pamakak, wa ko tudlo ini papag ayo ibayad ang pag grade 1 ako gitagan ko 35 pesos 1994 dako na kanang 35 pesos. Ibayad para sa closing graduation or closing ceremony kay naay amutan nga anam jud na sa eskwelahan. Wala na ko gibayad, anam na ko palit sa kantin, baligya sa na tag piso pa man, tag dos. Ibang class mo, hanap para tani mo, nang libre ko. Ang tanas papa, gibayad na nimo. Ko, oo, nagkakita sila sa mga maestra, nibayad na si James. Wala, pag uli, kusnit, way nagtudlo na ko pagpamakak. Pero nga nung, iba atong mga bata, way nagtudlo, wala tutuloy sa balay. Nga, sumbaga na ko na magsuon. Diba, wala yung nagtudlog dautan. Pero, mauni ang imputation. Pasa-pasa, damay-damay. Pero dili nahuman ang story dira. Ang kaning letter B, the imputation of the human race, tanan, human race's sin upon Christ. Tanan natong sala, gipasan, giadto sa account, giad dito ni Jesus, samtang dito siya sa cross. Kuha ra magson, kung nakuha ninyo, ingon og amen, atong agrihan ng pulong sa Ginoo. Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. I-discuss na ni, i-preach ni, o sa ka-Wednesday ni Pastora, nga we are healed spiritually. Pero sa second, pag-apply, pwede na ito magamit nga tungod sa gibot ni Jesus, makaklaim ta sa atong mga physical illnesses, pero ang context ani by his stripes we are healed spiritually. Ang kasakit dito ni Jesus sa cross, mao nag-heal nato sa disconnection sa gibuhat ni Adam ug ni Eve dito sa Garden of Eden. So klaro Mingson, Isaiah 53:5, we are healed spiritually. Pero magamit ni nato, mag-pray tag healing, Lord, pinagis mo mga labod. Pero ayaw kalimti nga spiritual restoration ang gisgutan ani main nga pasabot. 53 verse 11, next nga slide. My righteous servant shall justify many. Unsa ganitong justify? Gipaka matarong. Justify many, for he shall bear their iniquities. Naa niya ang tanan natong kalapasan sa angay unta nga dibuhaton. So letter B, mao to siya, ang tanan natong sa daa dito imputate ni Jesus. Ang katong first nga imputation ni Adam nga damay tang tanan, ay na imong tapad damay ka. Unwilling to siya, walay mo volunteer na to. Lord, ambito ang tanang sa ni Adam as ang punishment nga eternal separation sa imong presence. Walay mo volunteer na to. Bisan gani pag praise report, lisod kay pag volunteer. Amen. Mauwaw ta. Manong panington na ta kon nasa tubangan. Mauwaw ta maigsoon. Wala jud mo volunteer sa first nga imputation. Nga mudawat sa guilt ni Adam. Pero ang kaning second imputation, atong ibalik palihog makatong naay letter B, was effected upon a totally willing volunteer. Mato kong gingon last Sunday nga love ang nagtukmod. Imputate. John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Nakita na to, ug dadunggan na to kadaghan nga higayon nga ang gugma ni Jesus kay unconditional sacrificial gihatag iyang kinabuhi. Mao ni ang nakalain sa katong first letter A nga imputation nga kang Adam damay-damay tanan, pero ang human race's sin upon Christ nga gi-imputate dito ni Christ, voluntary love ka sa Ginoo. Ikaw nagtanaw online, discourage ka karon. Ambot ka unsay na aron panahon na no nga dali ma-depress ang mga tao, bisan kita tungod siguro na sa manok or buttered chicken nga sa una mahimo daw mahuyang, pero karon murag maka-depress, pero dili tanay pasangil mga conspiracy ra man nga chori. Tungod sa social media, tungod sa kuan lang jud nanata sa last days nga
ang yawa ko na ning kamot pag bunlot nga daghan mga Kristohanon sama nimog nako nga ma-discourage. Letter C, katulo, theological imputations nga makita sa Biblia. The imputation of God's righteousness upon the believing sinner. Permiro gikan ni Adam padong na to tanan. Og ang gibuhat ni Diyos Amahan, God the Father, ipadala yung bugtong anak, og ang tanan nga motuo, ang tanan nga sala, naa dito ni Jesus, og kaning letter C, para na po ni nato, nga ang righteousness ni Christ, gi-imputate, gi-add nato. Okay, klaro Megson? Why naglisod? So, pa ka matarong ta na justified ta by faith through Christ, kay ang iyang righteousness gi-add sa atoa. Dili jud ta mahimong righteous kung kita-kita lang. Bisan unsaan pa natog tuon, puyo ta sa bukid, dili ta mahimong righteous atubangan sa Ginoo na. Mahimo makata maka-disguise, makata nga righteous ta atubangan sa mga tao, kay limpyo kay ta physically, nindot ka tong linaktan, limpyo kayo, walay bahid ng kasamaan ang atong background, kung naay mag-background check, wakay illegal nga gipangbukat, wakay pass nga daotan. Pero ang righteousness ra jud ni God, maigsoon ang paagi, mao to nga ang tanan nga motuo, John 3:16, believe, tanan nga nituo na justified, gift through grace, ug ang righteousness ni Christ gi-add, gipuno sulod nimo kitungod kay nituo ka ni Jesus. Ang katong tawo nga wa nituo, walay imputation sa righteousness. Kinahanglan mo believe para ma-justified. Okay? Believe and be justified. Philippians 3:9, and be found in Him, not having my own righteousness according to Apostle Paul, not his own righteousness, which is from the law, sunod-sunod, di ka lang di masipyat, but that which is through faith in Christ. Wala involve nga money. Through faith in Christ. The righteousness which is from God by faith. O nagtuko may igsoon nga, klaro ka ito, makasabot ang tanan. O intro lang to siya. Atong padayunon. Okay pa mo? Amen? Ang kaning katulungan invitation kay voluntary gyapon ni siya. Pero maigsoon, ang Ginoo dili mamugos. Kinatay kagawasan. Dili niya i-force ang iyang righteousness bisan dili na mo tuo nga tao. Kinahanglan ang tao by hearing the word, mabut ang faith, una kinahanglan mo tuo siya para ma-imputate, mabutangan, ma-addan, addition, mapuno sa iyang credit sa iyang account ang righteousness ni Christ. Believe, maura dyan na ang requirement. The imputation of Christ's righteousness, ang righteousness ni Christ nga gibutang nimo kay nituo ka, nag-provide na sa righteousness pagkamatarong nga gikinahanglan sa usa ka tawo para dawaton sa Ginoo. Okay, klaro? Kung wala tong righteousness nga gibutang ni Christ sa tua tungod kay nituo ta, dili jud ta maka-access ni God. Pero tungod atong righteousness nga gi-imputate, gi-add nimo, niya, nimo nga nagtanaw online, naghatag na natog assurance, insurance, tanan nga mga runs, kasiguruan, nga dawaton jud sa Ginoo ang tao nga nimutuo ni Jesus. Walay ma-reject maigsoon. Mapobre, madato, mabata, mahamtong, basta mutuo ni Jesus, dili jud balibara ni Jesus o ang righteousness ni Christ na gibutang sa imuha. Imbis guilty ka, tungod kay na ay nibuhat through love, nga din na to matugkad, mao na nga malipayon ta taga Domingo, nga mumit sa presence sa tao, sa Ginoo nga nagluwas ni nako. Amen? Dili makakita tanan malipayon, excited nga ni Ari, pero maigsoon usaba imong unahuna ang Sunday adlaw ni sa Ginoo, maglipay ta kay sa adlaw nga gidawat nato si Jesus, ang eternity sa atong kinabuhi nagsugod. Maglipay ngay jud kay ta maglipay na. Daghan man tag problema pero lumalabay ra na siya.
Imong utang lumalabay ra na, pero kung mo agay mong giutangan dili ka lumalabay. Kailan ka magawas dito. Now sa next slide, God declares a sinner righteous kanilang solely on the basis of the merits of Christ's righteousness. Ang righteousness na ni Christ, ang basis, walay lain. Nga ma-declare ta nga innocent, dili nakasilutan sa penalty. So far, okay ra Megson, nakuha na to. Amen, dalay ko ng Ginoo sa iyang pulong karon. God imputed a believer's sin to Christ's account in His sacrificial death dito sa cross. So arita sa main na to nga kung sa pagkaon pa, main na to nga dish or main nga course. Romans 6:12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Akong isulti kanina nga nata sa natagak nga kalibutan, madugta, sama datong lawas. Usay magkalisod, mga tangtang atong buhok, mga di naman tubo atong kuko, mabawag atong mga tudlo, atong tuhod mo sakit. Nagingon diri nga, do not let sin reign in your mortal body ka. Kadang kadungog Encantadya, mga immortal, Avengers, immortal, salida nga immortals. Ang immortal kay way kamatayon kuno ay sa kanang sa context sa movies, pero ang mortal kung naay nagdaan ninyo pusil dira nya na may pusilon nga iring or iro ito sa gawas tungod kay mortal na patay jud na siya. Do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Nan sa next nga picture, kitang tanan naana. Delikado kung di ba naay meme. Unsa gitong app sa una nga gi-advertise nga kung nakay butang nya ibong ibaligya. Kasi makainomdom. Katong wala pa'y pandemic nya nakay i-post online. O kanang barter nga context pero cash. Unsa gito tawagan na? Naguna pa jud sa Lazada, sa Shopee. Kalmot ko sa pangan. OLX nga na akong nakaibutang sa balay di mo na ginagamit ibenta mo yan kaya namdaman na I meme nga sa mga kasaguon wa mo gamit yung mga utok di mo na ginagamit ibenta mo yan wa gigamit mao na ang meme abi nyo seryoso kano nya padung ra sa kon kitang tanan na anak karon. Gigamit yun na nato, amen? Nakabot ko tag intelligent ka decision nga musimba dyan ko. Nabisan na kayo na sugatan gabi nga di maayo pero ni-decide ka sa muna ho na kasing-kasing mo attend yung kag church. Ang kaning mortal body, specifically ang human brain, the only remaining place where sin finds the believer vulnerable or weak. Mga punta na mo, justified na ta, giluwas na ta, ipasaylo na ta, gikan sa sin through Adam, nga ni-enter sa human race, enter sa kalibutan, nganong makasala pa man ta, nganong mga ipamukupasaylo, nga gipasaylo na makakos Ginoo, na nakapangutana na. Ato nang tubagon ka doon, pinagi sa pulong sa Ginoo, nga gi-encourage sa nga, do not, aban ko, so tayo kagog do not, pero do not let sin enter. Do not let sin enter. Kaya napata sa fallen nature, o weak ang atong unahuna, physically atong, pero sa brain lang atong fokusan. O ang yang thinking process, ingon nga parts sa atong body, nga ara magsugod, nga naay mga tentasyon, mga pangibog, or lust, sinful lust, ara makasud, hinay-hinay, mauna nga makasala ang usa ka Kristohanon. Okay, nakuha na ito Maigsoon. At gipasaylo na tagikan sa sala nga panulundon na natay eternal life pero ano magkaguliyang pamgyapon na itong kinabuhi karon. Natay mabuhat, natay ma-intake, natay masulti nga di maayo tungod kay napata sa mortal nga body. Wa pata sa glorified body nga perfect na siya. Kita karon
kung manggawas ta, mga tutag mall, number one siguro makasala, or mga tug beach, mga lalaki na yun, ang imbis dagan tag mga in secondary, ang ubang hallelujah, pagkanindot sa iba sa gano. Tungod na kay naata, vulnerable, weak. O atong brain, atong thinking process, kung dili ta musikit ni God through His Word and through prayer and through worship, tagak, dali kayo, vulnerable, weak, huyang kaayo. Kung layo sa pulong, layo sa presensya, layo sa buluhaton sa Ginoo. Lagyan nila sa verse 6, dili na ko basahon, in same nga chapter. Although the old self is dead. Di ba sa water baptism mo, natong gikuan nga, sama nga gibuhat ni Jesus, o nag-symbolize sa iyang death, iyang burial, o sa resurrection, pagkaman sa bautismo, gikuha man, wala man nagibilin dito. Gikuha. Nga dead na ang atong old self, sin, paminawan niyo, sin retains a foothold in our temporal flesh. Tungod kinapata sa flesh, makasala jud ta. Kay naay foothold, nakapanggunit jud ang sala. Ang atong spirit kay secure na sa gikan sa eternal fire, gikan sa lake of fire. Pero ang atong flesh, vulnerable, weak, niini mga butanga, ug ang sin nakagunit sa atong temporal flesh kay dili pa ta glorified. With its corrupted desire. Ang atong flesh, sige nagbalik-balik ni Pastor Marlo sa mga wali dito sa God of Glory soong. Ang flesh, lain o gusto, ang spirit, lain o gusto. Ang pangutana ikaw, kung sa'yo mong gusto, kung sa'yo mong sundon. Mauna, ang unyan lang ko i-present ang title ni Day na tong human. Nga na tayo buhaton ingon ng mga Kristohanon. Kay mga igsoon, 2025 na, ya kung di ta maninood pagpangalagad sa Ginoo, dili nato duwa-duwaan ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang Ginoo wa nagduwa-duwa nato, gipanalipdan ta, gibless ta, giluwas ta, gipanalangin na nimong pamilya, kaskwilay mong mga anak, maayo mong lawas. Wala nagduwa-duwa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na nga sa atong pagpangalagad, dili pud ta dasig dili 2025 sama nga wala pa sukwad, gibuhat nam ka ni nato sa una. Pero karon like never before, mo decide jud ka nga magdasig jud ko. Okay ba mo na magson kitang tanan mo decide nga magdasig ta maninuod ta pagpangalagad sa Ginoo? Amen. Nakadungog siguro mo ani nga balita. Sa Katmon last week, nayo sa kataw nga gikan sa tuburan mo duty siya sa Mandawi. Og tungod sa wickedness ba, sa last sa una-una, nihunong siya sa part sa Katmon, sa itong barangay. Og tungod kay na-influence siya, sige siya tanaw kanang pornography, mga malaway nga ginabuhat. Nga sa itong panahon, kuan kayo, unfortunate nga, sayon kay access kung gani asas mga bata. Nagtanaw siya daan, gikan sa lambalay, ug tungod kay kana grabe na kayong pangibog ang iyang una-una daotan na kayo nihunong siya dito sa Katmon nga naay babae nga nagatang og pasayroan kay mo eskwela or mo duty mo eskwela. Unthinkable ang iyang gibuhat, nihunong siya, iyang giablihan iyang karsonis. Nagperform og dili jud labihan ka, dili maayo sa lawayon kay nga buhaton. Tungod kay high-tech na taron, ang babae, kuha siyang cellphone, nagpalalay nga, nag-text, gibidyohan. Paggawa sa ito nga video, wala pa'y filter. Ang uban sa inyo, nakakita siguro? Nindot kag smile, or ni haha, or ni like, or ni angry. Wako kabaon sa inyong reaction, or inyo na videohan, na viral. Tungod kay na viral, gipatawag sa police station, wala siya kaako pag ato sa police station, sa Katmon. Lagot kayo ang inahan sa babae, yung mga parente. Ang katong lalaki, wala ni adto sa police station. Iyang asawa, iyang gipatubang. Nakadecide itong pamilya sa babae nga, patagmon dyan kasuhan dyan na may mga balaod, no? Acts of lasciviousness, naghanang mga balaod.
nga mo panalipod. Si Boy Dila, kailan mo Boy Dila? Nga iya rong adlaw sa June 24, San Juan, kato nag-spray gani. Di ba magbinasaay man na sila sa San Juan, betawag sa to nga kung mulabay ka nya San Juan, bubuan kag balde, dili ka niya pwede hilabtan kay pista man kuno San Juan, kauban dagat. Ang gibot ni Boy Dila, nahunong na to ang rider or padung mo trabaho, spotting naka pan trabaho formal nga sanina yung gisprayhan bisan dili magpa-spray din mo participate sa mao nga kalihukan giduol jud dito gispray-sprayhan tungod sa iyang kalipay iyang gigawa sa iyang dila mao nang gianggan siya Boy Dila. Magsun karong panahon na naanay balaod nga nagpanalipod sa mga kababayan. Si Boy Dila gawas nga nagspray siya ato nanitsit lang catcalling. Naibabay ni Agi, sige pagpanitsit, ikaw ka ba? Kasi kaya bang manitsit dire? Ang sit-sit agad. Or, mga ano, gikasuhan o napariso si Boy Dila. Sa itong panahon karon mga babae, di tamadlok na amoy katungod. Kung naay mo abusar ninyo, mga lalaki, magbugal-bugal, magbinastos, nadyo tay gobyerno nga madaganan. Mato gibuhat sa katong sa Katmon yang gibidyuhan, gi-report sa police station. Gi-interview sa radio station katong lalaki nga nagbuhat sa ingon. Sir, ngano imo man tong nabuhat? Kay na-addict siya sa porn, cellphone, access. Kamang gi-interview yang asawa perteng hilak pagkahibaw nga iyang bana. Okay man mo viral pero sa nindot nga paagi. Nagtabang ka, nakagiluwas pero kung mo viral ang usa ka tawo sa ingana nga paagi, nga nakita pa jud dito nga dili maayo bastos kayo, dili jud hilak among yang asawa. Kahibaw jud sa trabahoan. Or imo man ing bana sulti ang asawa sa katong gi-interview. Buutan man akong bana, sir. Di ba maunay kasagaran isulti? Na nangawat, na nakapatay. Buutan na akong anak na doon yung manang prison. Luwan ta kita. Di man ta 24/7. Mao ding isulti. Buutan na akong bana. Mao ni ang highlight, mao ni ang thought nga akong gusto ipabot na tanan. Nga ang Ginoo ray makausab, matod siyang asawa, ang Ginoo ray makausab ako ni si Ampo. Ako bitan siyang agdahog kuyog og simba, pero dili siya mo kuyog og simba. Tara dito. Gisigig agdag simba, pero dili jud mo kuyog og simba. Buutan lagi, pero ang buutan sa kalibutan dili jud na enough atubangan sa Ginoo. Kita buutan makata sa tong una-una, pero magson sa tante kadaan dili na enough atubangan sa Ginoo. Kinahanglan ta sa imputation sa righteousness ni Christ. Nangutana to ang interviewer, ma'am, unsa man day ang imong relihiyon? Unsa gitubag? Born again. Pero dili ang iyang banang born again, ang iyang asawa. Mato, gitambagan sa reporter, kuyog na lagi simba sa mga asawa, gisikag hagad, paduol sa Ginoo. So mao na maigsoon nga sa tong una-una ara mo birth mahimugso ang lust. O kung dili ta mo paduol ug mo decide mismo, do not let sin enter. Natay will. Maka-decide ta kung pasudlon ba nato or dili. Basahan sa nato ang Romans 6:13. Basahan nato ang Cebuano para nabay Cebuano mak? Kaya Cebuano itong basahon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa dautang katuyuan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon. Namatay na gud yan, gibanhaw na pagbalik. Ingon nga namatay. O gitugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Alang gamiton ang atong kinabuhi, attend para madasig ta, maduol ta sa Ginoo na ay kingsmen, the kingsmen every first week sa buwan. Kung babae ka na ay woman of the word, woman o women? Women of the word every third week. Kung batanon ka every second Sunday para wala intaw ma-viral nato gikan asa man di ka nagsimba. Sa God of glory. Kasi yung pastor,
Mao na may gusto nga kargahan jud ta pulong sa Ginoo. Wala na ko panalipdi ang akong pangan, ako dungog ang pangan sa simbahan, ang atong gipanalipdan ang pangan sa Ginoo. Amen. Na viral ta, uy, namti gibuhat nga di maayo. Present itugyan sa English daw palihog Brother Mac katong Romans 6. Do not go on presenting the parts. Present itugyan. Kung itugyan, natay decision, natay will, natay kabubuton, natay participation. Flesh, spirit, unsa man kung sundon rong adlaw. Atad ko life group or say buhaton kung di matag life group. Naglaba or kanang Martha ba atong gitawag Martha nga pidi ra unya unta ang buhatan pero mahimot ang Mary Megson. Pero i-balance pod nga di na ta masugo sabay kuan di ka martilyohon di ka sa imong balance pod ha. Natay will ari lang ko sa spirit Bible study pero di ta masugo sabay dili na siya maayo. Tabla ra ta nga ni kuan sa tong flesh kay nahimot ang stumbling block kapandulan. Next slide, before sin, next nga slide. Before sin can have power over a believer, katong nidawat, John 3:16, justified, it must first pass through our will. Nay temptation. Di ba kung naglutog humba sa itong bahay niya, taas sa itong kolesterol, mupas man na sa itong unahon na, mulabay na sa itong unahon na, mukaon ko or dili. Dili man automatic nga pagluto, hilupad na dira, gigapos ka nya ana sa baba nga ka dili nga na sama ra pod ang sin dili wala tagipugos mada usahay ang Kristohanon tungod kay nag social distancing sa pulong sa Ginoo. Humanang pandemic ayo pag social distancing sa mga buluhaton sa Ginoo. Kana invitation example lang katong gisulti si Sergio ang labhanan kay naara jud na pirmi. Diba? Di man ta pwede nga mo-attend og life group, makatipid kog sanina, di ko magsanina ron. Viral jud ka. Bidyan ka ni Marlene na kandira sa Gentle Beans. Naglingkod ka dito, waka nag-t-shirt. Philippians 2:12. Pag support sa atong main nga thought. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, mao ni ka sagaran sakit no kay mo obey ta kung naalay presence nay nakakita. Basa Bible kay naa si kuan. Nga si pastor mong itabang cellphone imbes katutong kuan online bet ari ka sa YouVersion Bible. Napay pinakuan gamay. Nag-all day kay wa gi-like ang kuan imong gi-upload. But now, much more in my absence, bisan way magtanaw, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to desire and to work for His good pleasure. Sa itong expound kaning workout. Workout does not refer to salvation by works. Okay, klaro? Basin, magbinutan ko para maluwas ko. Maigso, nagbinutan ka, kay giluwas na ka. Bunga na siya. Pagpamatuod na, nga na kay love, peace, patience, self-control, gentleness, does not refer to salvation by works. Ang pasabot sa workout refers to the believer's atuang responsibilidad for active pursuit of obedience in the process of sanctification. Gi-justified ta the day nga atong gidawat si Jesus o karon na ata sa sanctification nga process. Atong flesh vulnerable ni siya, adlaw-adlaw ginabag-o ta sa Ginoo. Kung sa una kay pila pa ka sticks ba tawag sa sigarilyo? Okay ko na sa ito. Lima lang to example. Manam upat, usay mo unom, tulo na pod, na pod, hantod wala na jud. Ang righteousness ra ang power ni Christ mauray maka-break sa matag kadina nga nagkuan ni mo ron nagapos mo na nga paduol ni Jesus dahil gadaan si Jesus
Lord, salamat nga ma-release na ko ani nga bisyo. Porn addiction, ayaw paabot nga ma-viral ka, maawawan ang pamilya, ang mga asawa, nag-eskwela ka o nagtrabaho, damay-damay imputation dyan na sa tipok ni mong kuhan, imong kinabuhi. Mao na itong title, may gusto, Active Pursuit of Obedience. Naa sa first slide, Active Pursuit of Obedience in the process of sanctification. Napatagi, sanctify patagi, ano man tagbag-o sa Ginoo. Dili man ni overnight nga, ugma, kuha na kayo. Ang atong mga weaknesses, grace rin na po sa Ginoo. So, dili na nato kaya nga kung kita-kita lang. Tinuod na yung mga program sa gobyerno, sa eskwelahan, sa atong mga barangay. Instruments lang na sila. Pero si Jesus rin ang makausab. Gidawat naman si Jesus, ang Holy Spirit working within you and through you. Mga nga workout, mapagawas na to. Kristohano yun ni siya. Kaya na work out. Dili work in, dili work for. Matod ni Pastor Floro, salamat kaya sa insights. Work out, atong ipakita, nga naluwas dito. Amen? Active pursuit of obedience. Ano yung active pursuit? Kung nakay gigukod, nagsigid yung gagukod, active man. Kung nakagigukod niya, kapoy naman, layo pa sa Starbucks, sa Spartan, active pursuit, saka yung kagukuron dito nimo. Unsa man nimo gikuron? Ang panalangin, ang pabor sa tao, na ang tubag na naman dira. Unsa man pastor, patubagot niya, ang tubag na dira. Ang atong gukuron, paningkamutan, atong will, atong decision, obedience ni God. So, pag-obey. Basa sa Bible, paminaw sa pulong attend sa mga services, daghan kayo ang atong kalihukan nga makatabang sa matag usa, nga motubo jud o dili ta ma-viral sa dautan nga paagi. Active pursuit of obedience. Kay kung dili active, sama sa usa ka charger na i-picture dira or sama sa bisan unsa nga i-connect. Nakasuway na mo nga gabi na niya, lobat niyo yung cellphone 3%. I-charge ko niya para nigmata na ko, fully charged na. Pero dili siya actively naka-plug. Luag di ay ang USB kanang dako. Mga tanong mo, excited na kay ka, humana kagligo, madto na ko sa jam or sa among activity sa school. Pag ano mo, imbes 3% na, zero na, paong na din na moon. Kay luag, active, inactive ang connection. Dili active nga, ma-open na ito magson nga akong encouragement through sa Word of God. Mao na magsigog balik ingon nga maninot ta pa pangalagad sa Ginoo. Kay kung dili ta actively nag-pursuit naningkamot mo decision nga mo-obey jud sa Ginoo. Luag-luag, especially sa naghandle og ministry, dili ta magluag-luag sa prayer, corporate prayer sa church. Magluag-luag ta, magtuta nga naka-charge man pero luag di ay, wala di ay. Why charge? Wednesday, atong equipping with Pastor Floro, classroom style, nga pagtuon sa pulong sa Ginoo with praise and worship. Data active, kay lain na itong gipili, ang atong flesh. Ang atong flesh may gisuon sama sa mga disciples, sa core ni Jesus, magduka dyan ni siya. Pag-ampo, duka, balik, pag-ampo, tawag na pod. Kasabot lang Ginoo na pero kita nga nakadungog sa pulong sa Ginoo active ta nga mo pursue in obedience nga maduol ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Ang ato mga musicians kung dili ni luag-luag ang ilang wire connection, maghatag yun kanang balda nato sa atong pag-praise and worship, magkarat na siya sa atong recording, maghatag ng problema. Pero kung sakto na pagka-connect, actively connected physically, muhatag na siya yung intended nga purpose. Gako ning isira magsoon na yung mga takeaways, hilig man tag bring home, di ba? Hilig tag bring home or bring house, depende sa inyong tawag. Amen? Ang uban dili, ang kon nga kung naman na, part naman na sa tong culture, kaya kung di ka mo bring home, putos jud, amen. Kita tanan nga namoy na sa pulong sa Ginoo magputos dita, mag-bring home, amen. Ang inyo ra na ibilin diri niya.
ang dasig na mas madasig ang naluya nasa mo to kaluya kitang tanan mga on jud sa pulong sa Ginoo ug ato ning dalon sa atong mga balay para maka-meditate ta ani day and night. Mo tanan mo unsa man ako pag meditate ani day and night natay social media. Ang pangalan sa tong social media kay God of Glory Christian Fellowship nasa Facebook makita mo. Namo koy part nga wala kayong nasabtan balik ka pagpaminaw nata sa YouTube nganong ato man nabutangan og link sa YouTube i-upload na sa Facebook na pay link sa YouTube para kung magproblema ang Facebook ilang i-block or something na mga technical issues makabalhin mo sa YouTube ug inyong mapaminaw dito ang pulong sa ginyo inyong ma-relieve ang mga pagdaig nga nindot kaayo magson dili na padaghanay likes di na padaghanay og shares ang ato lang within atong makonsume na to ba ang pulong sa Ginoo nga manamnam nato sa kahani nga dili lang kutob diri kun dili ma-bring home jud nato giputos na maigsoon ang bring home nag-upload ana imuha ng bahin para sa inyong balay imo nang bring home imo nang kanon mo ni ang takeaways upat lang kabuk ayaw og disconnect kung naay activity ang Kingsmen ayaw og disconnect kung nakitapat niya Kingsmen ing na ayaw og disconnect attend ta. Number 2 dili ta mag partial obedience nagisgot ta sa kanang will ba mo decide ta ato yung isaksak ang charger para madasig yun ta, malig-on ta, ma-edify ta. Pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa itong kaigsuunan. Ikatulo, stay wired. Wired gani. Ayo pag wireless kay malubat yun ka. Pastor, mag-wireless lang ko. Magson, sa itong papangalaga sa Ginoo, kinahanglan naka-wired yun ta. Na physical na connection through fellowship o through prayer through hearing sa word. Ug ikaupat, naay term nga gitaw og game charge. Kaiba man sa game charge? Nagamit kasi mo cellphone, pero imong gi-charge. Wala na siya gi-recommend kay imo nang buhaton kay init imong kamot mo kuan, kurintihan ka dira. Pero sa tong papangalagad sa Ginoo, mo eskwela ta nga naka-charge, naka-connect sa charge, naka-connect ta ni Jesus, naka-connect ta sa truth sa iyang word. Di ta mo disconnect kapag abot sa eskwelahan. Na viral bitaw sa katmon. Pakita ako no ko. Although bitaw no, ninduta tanaw no eh. Ayaw disconnect kay ayaw pag wireless sa church. Lord, Sunday lang ka life group. Pag abot dito, ikapay mo bangka. Bugnaw kayong Red Horse. Nakoy allowance sa church. Palitag kuan. San Miglite. Ayaw disconnect. Game charge sila. Game charge. Connect. Stay connected yun. Sa kamatuuran. Amen. Ato bang nadawat ang pulong sa Ginoo karong kabangtagon maigsoon? Amen. Glory to God. Praise the Lord. Maigsoon magpray ta atong idok atong mga ulo. Lord Jesus, salamat sa mga pulong karon ug amo katong gi-offer dinha kanimo. Salamat Lord nga wala to ni ari nga void, wala na himong kawang kundi magpamuhat kato Ginoo sa tagsa-tagsa ka tawo bisan sa online nga mo review og tanaw ani unya. Salamat Lord nga imong mintabangan ang maka decision mi Lord nga maninuod gayud pagpangalagad kanimo dili mo distansya dili mag wireless Ginoo sa mong pagpangalagad kun dili stay connected kami Ginoo everyday daily sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord Jesus, let your light shine upon us. Himo aming nga salt mo preserve sa love sa kalibutan. Panalangin ni Ginoo matag-usa nga ni akaron nga kung sa may physical struggles ni mga sakit-sakit, we declare freedom. Ginoo, chains are loose and break Ginoo through your name Jesus. Salamat Lord ang tanan ng mga addiction karon among gi-rebuke in the mighty name of Jesus. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ra gayud ang makabadbad diini. Maigsoon manindog ta maigsoon nga atong daigon nga atong Ginoo. Let's continue to pray in this atmosphere of worship. Kung nakay struggle, addiction